Pag-usapan natin ito, yung inilabas po na quote-unquote minority report itong si Senators Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Ano po bang tingin nyo rito? In terms of the timing, nilabas nila yung content nito. Ang ganda. Natutuwa ako na sinabi mo, quote-unquote, minority report. Tama yun. Ganun talaga dapat ang tamang pananaw doon because hindi pwedeng tawaging minority report kung wala pa nung majority report. Nevertheless, let me capsulize what I think or ang perspective ko dito sa sinatawag din ng report na ito. I think it's a press release masquerading as a Senate report. That's how I look at Bakit it. po? Okay, bakit? Ang isang minority report sa Senado can be likened to a turno in contra. Doon muna tayo sa turno in contra. Pagka merong bill na ini-sponsoran ng isang senator or legislator at merong kumukontra at hindi gusto, bago pa man din umabot sa period of interpellation or even after the period of interpellation, the ones against the bill will come up with a turno in contra speech and then elaborate on why they are against the bill. Ang minority report sa kalakaran sa Senado ay ginagawa kapag hindi sila masaya or hindi sila sumasang-ayon sa committee report. In this case, wala pa po yun, no? Wala pang committee report eh. Wala pang majority report kung gusto mong tawagin ganun yun. Therefore, bakit magkakaroon ka ng minority report? Bottom line, tama yung sabi ko, it's a press release. Dahil pinatulan ng media. While it is not a minority report, it's masquerading as one, but it's a press release. December 10 pa pala pinadala sa opisina ko yun, hindi ko natatandaan yung date eh. And the lawyers in my office did not even bother to ask me because they know it is unofficial and it has no bearing. Alam ng mga abogado sa Senado na gano'n. Kaya nga, finorward na lang nila sa Blue Ribbon Committee and it could form part of what the Blue Ribbon Committee members or the chairman can consider in drafting the main committee report. Ayun. So, walang minority report kung walang main committee report ang isang committee. So, basically, ano pong value nitong isinumite sa inyong opisina and wala kayong ginawang formal action dito aside from referring that or submitting that or forwarding that to the Blue Ribbon Committee? Tama po ba? Oo, wala. Kasi nga, ang sinasabi nga ni Senator Lacson, if I may paraphrase him, sabi niya, it might create a bad precedent. It will ruin the integrity of the Senate sapagkat parang merong sariling Senado yung isang grupo na hindi sumasang-ayon doon sa tamang pamamaraan. So there are rules to follow. And kung ikaw naman matagal ka ng legislator, alam mo dapat yun. Therefore, hindi minority report yun. It's a press release na gusto nilang isama sa majority report. Siguro, parang ganun ang dating noon. It can be taken up pag ginagawa na yung committee report, pwede nilang i-take up yan once we take it up on the floor sapagkat yung committee report na gagawin ng Blue Ribbon Committee, kapag hindi ka sang-ayon, doon ka gagawa ng sarili mong report or interpolatin mo muna. Alright? I will go further. Ang isang Senate Committee report, kahit kanino manggaling, kapag hindi tinake up sa plenary at hindi binotohan sa plenary, it's a piece of paper. It can be thrown into the garbage bin of history. Ganun yun. So, in other words, dapat talaga bigyan ng credence yung pagka nasa floor na at pinag-usapan, at tapos meron kang kontra,
gumawa ka ngayon ng sarili mong minority report based on the main committee report or the Okay. majority report, if you want to call it that. Apo. Ganun Ang, dapat. ang inisip ko po rito yung motibo, yung intention, especially the timing of the release, no? I don't know whether you share this observation of mine. Akin lang po ito, no? And naisip ko kasi mga posibleng dahilan dito. Isa po ay baka intention na ipahiya yung current leadership ng Blue Ribbon Committee. Pangalawa, influence the direction of the Blue Ribbon Committee patungo dun sa direction na gusto nila. Which is, in this case, tumbukin si Martin Romualdez. Or perhaps all of the above. Kayo po ba anong reading ninyo? Dadagdag ko sa'yo, all of the above, plus number 3, press release. Yun yun. It could be all three. It could be all three. So they want to influence the direction of the Blue Ribbon Committee investigation. Eh kaso kakaresume pa lang eh. Hindi po ba? At saka siguro may mga baka may mga 2, 3 pang hearing yan sapagkat hindi pa makumpleto eh. At kami mismo, alam namin, may mga pagkukulang sapagkat mayroong mga dapat matanong, hindi natatanong, gipit sa oras, so, meron pa namang kasunod, di ba? Yung mga ganun. Meron kang gustong tumbukin, naligaw ka, yung mga nagtatanong, naligaw ka, hindi mo nabalikan, yung mga ganun eh. So, mag-a-assess ka afterwards. You assess what's happening or what has transpired or what is lacking afterwards. Katulad ngayon, yung sa hearing na huli na yan, ako, sa listahan ko, madaming dapat forgive me for the word, bulat-latin. Tanungin pa. Kahit hindi lang ako, kasi I'm sure mga kasama namin na umattend ng hearing, at yung mga hindi umattend ng hearing, at meron din mga nagsasuggest sa amin, katulad ng mga ibang komentarista, nag-text sa atin, sinasabi, ba't hindi natanong ito, hindi natanong yan, ganyan. We take that all into consideration, and the next hearing, we take it up. So, hindi pa talaga pwedeng masabing kompleto na to. Then, going back to sa sinasabi mo, is the other report or the report that they have come up with is trying to influence? Maybe. Maybe. Hindi natin talaga masabi at this point. Pero as far as I'm concerned, I think somehow we've been able to help the DOJ, the Ombudsman, and partly the ICI because of the hearings that we have conducted and will be conducting. Pero yung the fact na nilabas po ito nila Senator Marcoleta at this time, no, nakaka-resume pa lang itong Blue Ribbon Committee investigation, hindi po ba na ilalagay din sa alanganin, at least based on certain impressions, yung inyong liderato at saka by extension yung Blue Ribbon Committee leadership? Dahil, baka sabihin, kita nyo, ang tinutumbok namin si Martin Romualdez, pero binabanatan itong minority report namin. Baka itong leadership ni Tito Soto, pinoprotektahan naman si Martin Romualdez. Diba? Pwedeng ganun yung yung spin yan. Pwede ganun ang sabihin o palabasin. At saka mayroong mga ganun ang mentality noong pa hanggang ngayon. Pinipilit nila pero ang pinag-uusapan namin dito sa akin, and I think most of the members of the members of the Blue Ribbon, di na pinag-uusapan yung laman ng sinasabi ng minority report. I'm talking about the procedures. Us members of the Senate have a rule or rules that define what a Senate report constitutes. Ganun eh. So, it doesn't matter kung ano laman yan. Kung si Tarpulano o kung sino yung tingin nila guilty, it doesn't matter. I'm saying I'm talking about the procedure. I didn't even read the report. So I don't know what they're talking about. Maybe they're talking about Martin Romualdez. So, I did not read it at all because I knew it is unofficial and it is not proper.